Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Anak, okay ako. May misunderstanding lang naman ang nangyari, pero naayos na namin. Nang mabalitaan nga dito ni Annalyn dito sa kanyang ninang Diyosa ang nangyari nga sa restaurant kung saan naabutan ni Doc Carlos Benitez na magkasama itong si Lynette at RJ, ay hindi na nga mapakali itong si Diyosa na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nagte-text itong si Lynette sa kanya. Kaya ito na nga mismong si Annalyn ang tumawag dito kay Lynette at kinamusta kung okay lang ba ito. At dahil gusto rin naman ni Lynette na hindi na mangialam pa itong si Annalyn, ay nagawa ngang magsinungaling ditong si Lynette na sinasabi niya dito kay Annalyn na okay lang daw siya at wag na daw mag-alala dahil kunting gusot lang naman daw ang nangyari sa kanila ni Carlos at naayos naman daw nila agad ito. At dito naman sinasabi ni Annalyn kung gusto ba daw ni Lynette na puntahan siya, at dito rin na sinabi ni Lynette na wag na nga raw dahil baka magising pa ang tatay Carlos dito ni Annalyn. Kaya dito naman na sinabi ni Annalyn na dadalawin na lamang daw niya itong kanyang ina sa ibang araw. Kaya agad na ibinaba ni Lynette ang telepono. At dito naman nagmalaw itong sina Diyosa at Aling Susan sa bahay ni Lynette. At dito na napag-usapan nga nila ang nangyari tungkol dito kay Carlos kung ano ang ginawa dito kay Lynette. At dahil nag-aalala nga ng husto itong si Diyosa sa kanyang kaibigan dahil kitang-kita ni Diyosa ang ekspresyon ng mukha dito ni Carlos na galit nga raw ito kay Lynette. Baka kung ano daw ang gawin nito. At nang tangkain na hawakan ni Diyosa itong braso ni Lynette upang humingi ng pasensya dahil sa kanyang kadaldalan at nasabi niya dito kay Annalyn ang nangyari, ay dito nga na nag-aray itong si Lynette. At ipinagtataka naman ni Diyosa at Aling Susan na kung bakit may naramdaman ba daw itong si Lynette. Nakakaiba dito nga sa kanyang braso. At syempre, upang pagtakpan na naman ni Lynette ang kalukuhan ng kanyang asawa ay tinatanggi niya ito. Subalit kinabukasan ay gusto ngang ibalita ni Annalyn ang good news na alam niya makakasama nga daw siya dito sa Japan. Kaya napansin niya na tuwang-tuwa itong si Lynette sa kanyang ibinalita at agad na niyakap siya nito at nalaman ni Lynette na makikita ni Annalyn ang kanyang sugat sa kanyang braso dahil tiningnan ni Annalyn dahil umaray din daw itong si Lynette nang yakapin nga dito ni Annalyn ang kanyang ina. At dito nga napagtanto ni Annalyn na kung bakit may sugat ang kanyang ina sa braso. At dito naman na hindi na makapagsinungaling itong si Lynette dito sa kanyang anak. At dahil gusto malaman ni Annalyn kung ano ba talaga ang nangyari, agad na pinuntahan ni Annalyn itong si Doc Carlos at kumprontahin at dapat daw malaman ng kanyang anak na si Harry kung anong klaseng tao itong si Doc Carlos na palagi na lamang daw sinasaktan ng ina ni Annalyn na si Lynette kahit wala naman daw ginagawang masama. At dahil sa tindi ng silos ni Carlos dito sa tatay ni Annalyn, kaya yun nagawa niyang masaktan ng kanyang asawa na si Lynette. Samantala, tila hindi na nga mapipigilan ang paghihiganti ni Justin at Eric dito nga kay Giselle dahil gusto na nga ni Eric na isakatuparan ang kanilang masamang plano upang pabagsakin nga nila itong Apex. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap.